Good day sa inyo mga partners. For today's video, panibagong tips at gabay na naman para sa ating mga aspirant applicant. At syempre, para doon sa mga nangangarap na makapasok dito sa ating bureau, lalong-lalo na dito sa BJMP mga partners. Okay, so ngayong araw mga partners ay mag-a-announce lang ako ng isang good news. At ito na yung pinaka-aantayin ng lahat, ng ating mga kapartners. Okay? Kung ano yung announcement ko na yon, ipapasok ko muna yung ating intro. Let's go! So once again, ladies and gentlemen, mga kapartners. Okay, so kamusta? Kamusta kayong lahat? At kamusta ang inyong pag-aantay, Pag-aantay sa ating recruitment for the year of 2026. Okay, so ang announcement natin na ang good news, Good news ito mga partners, Okay, huwag natin patagalin. So, the BJMP NCR, okay, officially announced the recruitment for 2026. Open na po. Yes po, dito sa NCR, open na po ang recruitment for the year of 2026. Yes po, tumatanggap na po sila ng applicants. Okay? So, ang tumatanggap pa po, other region is Region 7 and 4A. Tumatanggap na po sila ng applicants for the year of 2026. Okay? So, bago ang lahat mga partners, sa mga taga-NCR, hindi lang ito taga-NCR. Okay? Other regions, free po kayong mag-apply dito sa NCR. And by the way mga partners, isa sa pinakamalaking quota, ay nanggagaling dito sa NCR. Pangalawa, ang 4A. So, kung kayo ay malapit sa 4A at malapit din kayo dito sa NCR or medyo malapit, yan. Kahit malayo, pagsapalaran po kayo dito. Welcome po kayo sa NCR. Okay, huwag na magpatumpik-tumpik, asikasuhin na ang mga requirements na dapat asikasuhin. Okay, pagandaan na ang folders. Okay, at pumunta na rito sa NCR o 4A. Okay? Para maging isa ka sa aplikante ng mga region ito. Okay po mga partners. At dito sa video na ito mga partners, itatakil din po natin yung latest requirements ng BJMP. Okay? So, by the way mga partners, first step, nang gagawin ninyo para maging isang ganap kayo na aplikante, okay, ay pumunta po kayo sa Facebook page. Okay? So, sa ngayon kasi ang BJMP oras po natin, mga partners ay kadalasan nagkakaroon po ng error. Okay? Yan ang nag-iisang website ng BJMP National. Okay? But, nagkakaroon po ng system error. Okay? So, ang may advice ko sa inyo mga kapartners ay pumunta kayo sa Facebook page ng region kung saan kayo mag-a-apply. For example, dito sa BJMP, ayan, nasa screen po natin. Okay? So, visit ninyo ang Facebook page ng NCR or 4A kayo mag-a-apply. Okay, hanapin po ninyo yung picture na ganito. Yan. Yung picture na yan, okay? Sa information niya, nakalagay po ang link. Okay? Ano yung link na yan? Yan po kayong magre-register. Okay? Para po mapasama kayo sa mau-orient. Okay? That link na yan is for orientation. Sa orientation, nagaganap po dyan, okay, ang announcement kung ano ang dapat ninyong unahing mga requirements. Kung anong dapat ninyong gawin, okay, sa pagpuproseso
okay, sa recruitment for the year of 2026. Okay? At syempre, i-schedule din po kayo kung kailan ang inyong NLEX, Entrance Examination, dito sa BJMP. Yes po, isa yan sa requirements o sa proseso ng BJMP. Okay, mga partners. So ngayon, itatakil ko, okay, ang latest requirements para hindi na po tayo malito at wala na po masyadong katanungan sa ating mga isipan o haka-haka kung ano nga ba ang requirements na kinakailangan dito sa BJMP. Okay, panoorin itong video na ito hanggang sa matapos. Okay, para po magkaroon kayo ng konting idea. At syempre, meron kayong preferredness. Okay, and magkaroon po kayo ng mind conditioning po kayo. Okay? Tingnan lang natin sa ating phone. So mga partners, ito po ang documentary requirements. Latest to, ha? So first is Personal Data Sheet CSC Review 2025. Okay? Itong PDS na ito mga partners, ito yung pinaka-latest. Okay? Huwag na ninyong i-download. Huwag na ninyong gagamitin yung luma, yung revised 2017. Okay? Ito na po yung bago yung revised 2025 PDS. Okay? Ang tanong, saan nga ba ito makikita? Saan nga ba ito mada-download? Okay? Pumunta lang po kayo sa website ng Civil Service. Andun po ang latest soft copy ng PDS. Okay? Para hindi po kayo mahirapan, pumunta kayo kay Google o kay Google. I-type lang ninyo, okay? PDS Revised 2025, lalabas na po doon para hindi kayo mahirapan. Okay? Inuulit ko, Revised 2025 ang inyong i-download. Okay? Soft copy po yun. Computerized na po ang ating PDS. Okay, mga kapartners? Pangalawa, birth certificate from PSA. Okay, PSA na po ha, mga kapartners. Hindi na po yung, kalimutan ko yung tawag nun. Basta PSA na, mga kapartners. Okay, pangatlo is authenticated diploma. Okay, pangapat, authenticated transcript of records. Okay, mga partners. Panglima, authenticated certificate of eligibility or board rating. Ito pa, with photocopy of PRC. Okay, dito po sa with photocopy of PRC, ID PRC, ang suggestion ko po, okay, o ang payo ko po sa inyo ay ipa-authenticate na rin ninyo sa pinakamalapit na PRC sa inyo. Okay? Nung time namin ay needed siya, no? Kinakailangan. Kaya pinapa-comply sa amin na dapat authenticated yung PRC photocopy ID. Okay? So, next, marriage certificate from PSA. If kayo ay may asawa or kayo ay kasal. Ito, linawin ko po rito. Ang tanong, kung kayo ay meron live-in partner, okay, but at may anak kayo, okay, hindi po considered yan, okay, as marriage. Okay, mga kapartners, kasi hindi po kayo kasal. Ang status po ninyo pa rin ay single. Inuulit ko, kahit kayo ay may live-in partner at kayo ay may anak at kayo ay nagsasama, ngunit hindi kayo kasal, ang status mo pa rin na ilalagay sa PDS ay single. Okay? Sa baba ng PDS, ilagay po ninyo yung inyong, syempre, child, yung inyong anak. Yun lang po ang ilalagay ninyo sa PDS. Okay? Intindihan po tayo. Mga partners, single kayo kapag hindi kayo kasal. Pero kapag kasal kayo, syempre, automatic. Kailangan kalakip ang marriage certificate from PSA, mga partners. Then, sunod is NBI clearance. So, dadako na tayo sa mga clearances. Okay? So, NBI clearance, police clearance, barangay clearance. Okay? Sunod na rito yung court clearances, mga kapartners. Okay? Nakapaloob sa court clearances, 3. Fiscal clearance. Okay? Regional trial court clearance. Okay, nabubulol pa ako. Regional trial court clearance. Municipal trial court clearance. Okay. So, dito, sa court clearances, ang tanong,
Example, kayo ay taga Mindanao. Tapos, kayo ay nagtrabaho o nanirahan dito sa Metro Manila. Okay, saan ka kukuha ng court clearances? So, nung time ko, okay, naka-address, taga-probinsya ako, okay, pero kumuha ko dito sa Metro Manila, Quezon City. So, yung mga partners, no, regarding dito sa court clearances, kung saan kayo present, kung saan kayo ngayon, pwede kayong kumuha, okay, ng nakakasakop na court sa inyo. Yes po, allowed po yon. Okay, mga partners, naulit ko, kung saan kayo ngayon, kahit taga-ibang probinsya kayo, pwede kayong kumuha na nakakasakop ng court sa inyo. For example, kayo ay taga Mindanao, pero present, nandito kayo sa Metro Manila, pwede kayong makakuha, or sa Quezon City, pwede kayong kumuha sa court ng Quezon City. Okay? And kung gusto nyo makasigurado, pwede rin kayo makisuyo sa inyong probinsya. Okay? Nakuhanan kayo ng court clearances. Okay, mga partners, malinaw tayo doon. Okay? Sunod is PNP Directorate for Intelligence Clearances. Clearance. Okay? Ang tanong, saan po makakuha nito? Okay? Kung taga-ibang region kayo, pumunta kayo sa regional office ng PNP. Yes po, sa PNP. Regional office ng PNP sa Intelligence Unit. Doon po, pwede po kayong issuean ng Certificates of Intel. Okay? Dito sa Metro Manila, pwede kayong kumuha sa NCRPO or sa Krami, mga ka-partners. And the last is National Commission on Indigenous People, NCIP. Office on Muslim Affairs, OMA Certificate. Okay? Certification if applicable. Ito naman, yung huli na to, para ito sa may mga deficiency. Okay, ano-ano yung deficiency? Dalawa, overage and, okay, under height. Okay po. By the way, no, sa PNP, nagkakaroon ng issue na malabo, no, sa ngayon makapasok ang mga overage sa PNP. Okay? So, sa mga tropa ko na nanggaling na mahirap o mahihirapan ang overage na makapasok. Okay? Yan po ay nasa manual nila. Okay? So, ang overage is third priority. Okay? Ang overage, pwede lang yan makapasok if magkaroon ng under quota. Okay? Ganon din po rito sa BJMP. Okay po? Kapag over quota, third priority ang may deficiency. Okay? But kung meron kang NCIP or OMA certification, okay, at yung iyong profession ay kakaiba. For example, ikaw ay nurse, doctor, psychologist, no? Maaari mabibigyan ka ng konsiderasyon ng bureau. Okay, mga partners? So, malinaw po ba tayo sa requirements, mga partners? And, tatalakayin din natin, no? Ang basic salary sa ngayon ng isang JO1, no, ng isang jail officer 1 ay nasa 29,668. Yan po ang starting base pay. Ang gross pay, mga partners, 37,448. Ito po yung 37 na to, ito yung nati-take home natin. By the way, hindi siya buo 37 dahil ibabawas pa rito mga partners ng pag-ibig, tax, telehealth, okay? Yan po yung mga kabawasan natin at marami pang iba. So, ang matitake home mo lang dito is mga 33,000. Hindi na masama, mga partners, no? So, mga partners, malinaw po ba yung ating info, no? So, by the way, hanggang dito na lang po muna yung ating video. Nag-announce lang ako, okay? Para for motivation, good news para sa ating mga aspirant applicant, pa-NCR or other region, no? Now, officially, open na po ang recruitment for the year of 2026. Okay po? So, hanggang dito na lang po muna ating video, mga partners. Maraming salamat sa mga tumututok, okay? Sa mga interesado sa ating video at sa may mga katanungan, i-visit nyo lang po yung aking YouTube channel, okay? And, syempre, kung may katanungan po kayo,
sa video na ito, comment below at agad-agad natin naman yan sagutin ang inyong mga inquiry. Okay, mga partners? Okay, lagi kong sinasabi sa ating mga partners, be a confident sa lahat ng bagay. Okay? Magtiwala sa kakayahan. Magtiwala sa itaas. Okay? So, no, maging mabuting kapwa or tao sa kapwa. Okay? So, dahil ang kapwa niyan, in the future, baka makatulong sa'yo. Okay, mga partners? Always think positive. Okay? Ibigay ang 100% sa pag-apply bilang isang aplikante. Okay? And, syempre, tayo kong sinasabi, saludo.